ko, ng buong pamilya ko, na kapag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit magkampi-kampihan silang lahat, hindi po ako natitinag. Kamakailan, nalaman ko, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na gusto nila ipasuot sa akin ang polo shirt ng aking ama. Ang sabi nila dahil si Aki daw dati, si Montyo, naalala niyo ko yun? Sa nervyos ko na ipipilit nila ang kanilang kagustuhan, inunahan ko po sila. Kaya kinabukasan, meron pong malaking bulaklak sa akin, limutan. Di pinagbigyan ko, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Alam nyo, kaya po makulay na bulaklak ang aking pinili dahil naniniwala po ako sa pagiging inklusibo. Ang sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Tama po ba? Ngunit kung may isang bagay ako natutunan sa aking trabaho ng 7 taon, nakita ko, hindi po patas ang laban ng lahat. Meron pong sektor na napag-iiwanan. At dahil doon, sila po ang aking pinaglaban. Ang unang sektor na yan ay ang mga senior citizens. Taas po ang kamay ng senior citizens dito. Hindi nyo naman sinabi na lang pala kayo seniors. Pagpasok ko dito, si tatay akala ko binatilyo pa. Si nanay, dalaginding pa. Pero sa totoo lang, kaya ko tinayuan ang mga senior citizens dahil naniniwala po ako na kung hindi nyo kami inalagaan at minahal, wala naman po kami lahat dito ngayon eh. At noong kami ay mahina, kayo po ang malakas, kayo po ang nag-alaga sa amin. Kaya ngayon kami naman ang malakas, kami naman dapat ang mag-alaga at magmahal sa inyo. Noong tinignan ko po, yung panahon yun, may siya nagtada ng Maynila, nakita ko, mahal na mahal niya ang senior citizens. Naramdaman niyo po ba yun? Naaalala niyo po ba? Buwan-buwan, gatas na ensure kumakatok sa inyong mga bahay. Naaalala niyo po yun? Dati ensure, nalaman namin, pinalitan ako at naging stick ko. At noong panahon na alkalde si Irving, di ba pagkakaarawan ninyo, meron kayong nakukuha ang malaking cake? Kaya ko sinabing malaki dahil nalaman po namin lumiit ang cake. Naging cupcake! At naaalala niyo po ba ang umpisa ng pagmuhay ng 500 pensyon? Yan po ay nag-umpisa noong panahon ni Irving. Kaya nung nakita ko lahat ngayon, sinabi ko, tama na, pareho tayo ng first love, ang mga lolo at lola. Check. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan, ako ay broadcast journalist, ay ang aking mga kapatid na may kapansanan. Hindi ko alam kung alam ninyo, ngunit kanina pagpasok ko dito, meron akong nakausap na nag-volunteer sa Home for the Angels. Nandito kayo, nasaan po kayo? Sinabi niyo sa akin kanina. Ang Home for the Angels ay isang bahay ang muna na binuo po ng aking mga magulang. 29 years ago. Kami po ay pumupukpok ng mga bata na iniwan sa basurahan at kung saan-saan. Meron pong 2 bata doon na may kapansanan na walang may gusto pumupok. Kaya ang ginawa po ng aming pamilya, kinuha namin at ginawa namin parte ng aming pamilya. Mga kapatid ko po sila. Ngayon, malaki na po sila. Isang pula at isang may ADHD. Mahirap po ang buhay ng may kapansanan. Kaya kailangan na sila ay inaalagaan at sinusuportahan ng gobyerno. Dahil doon, tinayuan ko rin sila. Tinignan ko ang ginawa ni Norman nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, mahal po niya ang mga PWDs. Alam niyo po ba, na dahil sa Job Inclusivity Act na ginawa ni Norman nung panahon na siya ay alkalde, maaari pong magtrabaho ang mga senior citizens at PWD. Alam niyo po yun? Para sa akin, importante na binigyan sila ng oportunidad na makipaglaban ng patas dito sa mundo. At nung nakita ko yun, sabi ko, yun din ang gusto ko. Ang pangatlong sektor ng ating lipunan na ating pinayuan ay ang ating mga kapatid na Muslim. Alam niyo, kung si Yorme ay batang mundo, si Chi Atienza
lumaki sa San Andres Bukid, Manila. Alam niyo po kung saan yun? Sa ikalawang distrito ng Manila. Marami po kami mga kabarangay doon mula po sa Muslim community. At dahil po tinato ko sila bilang kapatid, pamilya at kaibigan. Pagtingin ko kayo ay nakita ko, mahal din niya ang mga Muslim. Alam niyo po na siya ang kauna-unang alkalde ng Manila na gumawa ng Islamic Cemetery. At gumawa po siya ng Manila Muslim Affairs na siyang tumulong sa ating mga kapatid na Muslim. Ngunit nalaman po namin kamakailan, sinarado po ng administrasyon ngayon. Iniisip siguro nila pag sinarado yun, makakalimutan ng mga Muslim si Yorme. Tingin niyo ba makakalimutan ng mga Muslim si Yorme? Ako hindi. Kaya pag-upo po namin balang araw, ibabalik namin ang Manila Muslim Affairs. Ang pang-apat na sektor na aking tinayuan at pinaglaban, pero bago yun, magkukwento na ako. Nung ako po ay nasa kolehiyo 25 years ago, kailangan ko lang po sabihin 25 years ago, akala po kasi ng mga tao, 25 years old na ako. 43 years old na po ako. May tatlo na po akong anak, at halos 20 taon na po ako may asawa. Hindi na po ako talaga. Dala na po ako. Pero, ako itong kwento doon. Nung ako ay nasa kolehiyo, ang sabi ng aking ama, ikaw na ang magbabayad ng tuition fee mo. Mayor po siya ng Maynila noon. Ako po'y nag-aral sa De La Salle University. Ang kinuha kong kurso ay Political Science major in Governance. At dahil kinailangan ko ng trabaho, buti na lang at na-discover po ako ng ABS-CBN at naging artista po ako. Kilala niyo si Heart Evangelista? Kabatch ko po yun. Si Heart Evangelista sumikat. Si Shi at Yensa hindi po sumikat. Pero okay lang. Ang rason tingin ko kaya ako pinadaan ng Panginoon doon para maalaman ko ang kalagayan ng ating mga kapatid na parte ng LGBTQ+ community. At nakita ko hindi po patas ang kanilang panlaban. Dahil doon sila po ay aking tinayuan. Tinignan ko si Yorme at nakita ko mahal po niya ang mga LGBTQ+ community. Ang sabi ko, lahat na lang ng mahal ko, mahal mo rin. Sabi ko, nahanap ko na ang partner ko sa public service. Kaya, binigay ko ang aking matamis na oo. Sabi ko, papayag ako maging busy alkalde ko. Alam niyo, nakahiyain ako eh. Nasusunan dito kasama niyo. Ayoko na sa itablan. Ito, sa itablan. So, nung sinabi ko na papayag ako maging busy alkalde niya, tinanong ko muna siya. Sa lahat-lahat ng pwede mong piliin na katambal, bakit ba ako ang napili mo? Ang dami-dami nag-a-apply at ang daming may gusto. Tay, gusto mo ba maging busy alkalde ni Yorme? Yes, ma'am. Oh, yes! Gusto mo ba tayo? Gusto mo mo? Ako nagtanong, bakit ako ang pinili mo? Ang sagot po niya, unang-unang kilala kita, bata ka pa lang. Nakapagtapos ka ng Political Science major in Governance. Maali kang pumasok sa mundo ng politika, ngunit sa halip ikaw ay tumulong diretsyo sa tao. Alam niyo, ang pangarap ko po kasi talaga sa buhay ay maging isang misyonaryo. Kaya ang ginawa ko, imbis na pumasok sa mundo ng politika, ako po ay nakipaglaban para sa boses ng mga kabataan. Noong ako po ay naging ina, pinaglaban ko po ang boses ng mga ina. At noong ako po ay naging broadcast journalist, tinayuan ko po ang boses ng ating mga kapatid na umiiyak dahil walang nakikinig sa kanila. At dahil doon sinabi ni Yorme, yan ang rason kung bakit ikaw ang pinili kong katambal. At dahil ako nga po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, tinanggap ko po ito, hindi ko pa po iniisip na ako'y papasok sa mundo ng politika. At para sa akin, naniniwala ako na ang ating mga kapatid na umiiyak at hinahayaan nila na maluto ang kanilang mga katawan sa
buhay at maramdaman na kayo ay napakikinggan at kayo ay isasaalang-alang ng gobyerno. Aming mga mahal na nanay at tatay, alam ko rin, kaakibat ng sigaw nyo na bumalik na si Yorme ay isang munting dasal ng iyong mga puso na gusto nyo habang narito kayo sa mundong ibabaw, matamasa nyo ang magandang Maynila na may pag-asa. Para sa ganon, kung balang araw kayo ay lumisan, ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, at ang susunod na henerasyon ay magkakaroon ng mas magandang buhay. Huwag kayong mag-alala. Dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Tumagoso. Ngunit sana, isama niyo rin po balang araw si Ching at Prince. Alam niyo po, ang trabaho ng DC Alcalde ay maging presiding officer, pangalagaan ng City Council, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, mga programa, polisiya, na dapat angkop sa pangangailangan niyo. Kaya importante na ang DC Alcalde na pipiliin niyo ay marunong makinig at alam niyo na mahal kayo. Kung meron man akong isang bagay na kaya ko ipagmalaki sa aking buhay, alam ko, tinayuan ko ang mga Manilenyo na umiiyak. Kung balang araw ako ay isama niyo kay Yorme, meron na kayong puso, meron pa kayong mga kamay na mabilis sikilos para masolusyonan ang mga programa na kinakaharap niyo araw-araw. Ngunit kung tutulungan niyo po si Yorme at si Chia Tienza, sana tulungan niyo rin po ang aming mga konsehal sa aking lugar. Bakit kailangan po lahat kami sama-sama? Ibabalik po namin ang mga programang minahal niyo noong panahon na si Yorme ay alcalde ng Maynila. Mararamdaman niyo na kayo ay kasama muli. At tataas ang inyong mga loob, tatapos ang inyong mga ilong na kayo ay mga Manilenyo. Huwag kayong mag-alala. Nandito lang kami lahat para po sa inyo. Sa bawat distrito na aking inaalisan, nag-iwan po ako ng alaala. Ayoko po kasi, maaalala nyo lang ay ang aking mukha. Ang mukha